Good morning po sa inyong lahat mga kapatids. JDB Ulay ang inyong abang lingkod. So, recently, nag-file po itong Senator Topacio tsaka yung dalawang kasama pa niya ng petition sa Korte Suprema. Uy! Kasama pala itong magandang chick na to. Kahit matanda na si Cathy Binag, maganda pa rin. Born again Christian yan, ha? Oh, ito si lagi itong nagkasampa ng reklamo. Topacio. Diba? Magaling na abogado to. Nakakapagpakulong to ng kliyente. At eto rin. Kung nagagalit, putek, sisighoting ka niyan. Now, narinig ko yung video nila, sabi, ay ipinapasite nila ng indirect contempt si Senate President Soto. Ano yung balita, Sabi nila, para po sa amin yung pong public statement sabay corrupt ng ganon. Ni Soto, all due respect to him, ay lumalampas na po sa legitimate commentary, sabi ni Topacio. Unang-unang pakialam mo. Ang meron pong dapat magwala rito, Supreme Court. Diba? Sabi naman ni Soto, hintayin ko yung kopya, saka ko sasagutin. Ngayon, sabi pa niya, pero paano naman daw po ito? O nga naman, ba't nga naman hindi nila kinasuhan tong mga taong ito? Nakapareho kasing tono ni Soto sa pagtutol sa naging desisyon ng Korte Suprema na tuluyan ng ibasura, yung finalize na nila yung declaration nila noon na unconstitutional, di ba? Yung Sara impeachment noong 2024. Sabi niya, I will wait for the Supreme Court copy before I answer. If ever, mukhang walang balak sagutin, But what about those who are aligned with my opinion, such as retired Supreme Court Justice Adolf Ascuna, Father Ranilio Aquino, UP College of Law Associate din Paulo Yamese, Attorney Wilfredo Garrido, si Daddy. Law Dean Mel Santa Maria. Alam ko dating dean ito ng Far Eastern University. And then Manolo Quezon III, taga Quezon City Hall yan. And others that pointed out, alam ko apo yan ni Manuel Quezon Tumakbo dating konsehal yan dito sa Quezon City pero natalo. Tapos hinire na lang doon sa Quezon City Hall. And others that pointed out the factual errors of the decision and the possibility of a judicial legislation. Di ba? Wala naman kasi masama sa sinabi nila Pero bakit nga naman siningil out nila si Senator Soto lang? So, meron talagang malis na gusto lang talaga nilang perwisyuhin si Soto. At baka somehow kasi nakita nila yung pattern yung Supreme Court overreach doon sa judicial prerogative sa impeachment ng Kongreso ng Pilipinas. Ibig sabihin po ng overreach, ito yung action or actuation beyond your power. Ibig sabihin, wala na ito, labas na to sa iyong kapangyarihan. Pero ginawa mo pa rin. Yun ang ibig sabihin ng overreach. Sabi niya Supreme Court decision prompts Soto to support charter change. Wala namang masama ron. Sabi niya the Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Diba? Kasi yung mga hindi naman dapat na katulad nito, parang ang dating is yung impeachment, nakabantay ang Korte Suprema. Meron portion kasi doon na may sila ng judicial review. Ano i-review nyo doon? Hindi nila pakikialaman yung determination kung sufficient in form and sufficient in substance. Pero pakikialaman nila yung part doon sa determination ng probable cause. Kung di ako nagkakamali. Di ba? Di kayo na mag-determine, di ba? Kayo na mag-determine ng probable cause. Alisin nyo na yan sa
tawag dito sa judiciary kung uubra. Yan kasi ang purpose kasi ng Constitution. Buti nga sa sinabi nila nitong huli, ang purpose ng impeachment ay madaling matanggal sa pwesto ng pagiging impeachable official. Nang sa ganon, maiharap agad itong impeachable officer na to sa hukuman. No, para doon niya papanagutin. Yun nga lang, ang epekto nito ay matatanggal siya sa kanyang posisyon. At kahit na makalusot siya, hindi po siya mariretain. Hindi po siya marireinstate. Yun lang ang consequence nun. Bakit? Unang-una, hindi po kasi dapat na i-involve sa anumang korupsyon ang mga pangalan ng mga impeachable officials natin. O hindi man korupsyon, sa anumang mga impeachable offenses or anuman na hindi magandang gawain, dapat maayos sila na nagsisilbi sa bayan. Di ba? Ngayon, sabi niya, it will take decades of retirements to correct this misinterpretation. Tama. Kasi malabo naman na ganun-ganun na lamang nilang baguhin yun yung mga desisyon nila. So, maaring lilipas yung mga ilang henerasyon, baka yung mga kaapu-apuhan na, o baka mga limot na yung mga apelido nila ng mga justices ngayon, pagdating ng mga grupo ng bagong yung future Supreme Court member justices na magtatama ng interpretation na yon. Kasi may mga instances talaga na binabago rin ng Korte Suprema yung mga naunang desisyon ng mga dekada na ng mga dating Supreme Court justices. Now, sabi, when the law is clear, there is nothing to interpret. Totoo yan. Pag maliwanag ang titik ng batas, sabi nga, ay hindi kailangan ng interpretation. I-apply mo na lang ito. As any first-year law student knows, totoo naman. Ako nga, hindi pa nga ako nag-first-year law political science pa lamang ang kurso ko, preparatory. Alam na namin yan. Dahil minimemorya namin dati yung mga legal Latin maxims na nakalimutan ko na nga lang. Malinaw naman, walang masama dito. Kaya sabi niya, impeachment is now an impossible to dream. Di ba? Pinahirap nga kasi naman yung proseso Walang masama kung naglabas siya ng ganitong klase ng kanyang opinion. And besides, co-equal yan Legislative Department, siya yung sa part ng Senate, siya yung pinakamataas. Di ba? Sino ba naman ang Korte Suprema para hindi pwedeng punahin ng taong bayan? Lalo na ng co-equal branch. Di ba? Walang mali doon sa sinabi ni Soto. Now, ang sabi nila, naniniwala daw po sila na matatalo nila si Soto dahil nga po yung kanyang tatay na ganyan din halos ang kanyang sinabi. No, kinalaban din niya, kinontra niya yung Korte Suprema, sabi ni Atty. Respicio, yung gumaganon, yung ilong. Ngayon, tignan natin kung ano yung kaso na yon. Masabi ko sa inyo, nung marinig ko yon, naalala ko na kagad itong kaso na to. Itong Soto Law sa journalist. So, eto yan. Sabi rito ito, the Freeman. Don Vicente Yap Soto and the Supreme Court on the Press Freedom Law. So, July 16, 2014 ang artikulo na to. Ang nangyari po kasi dito, kasi isang journalist itong si Vicente Soto. In fact, isa sa magandang naging contribution nito, yung Diaryong Independence na isinulat nito, I believe parang nilabas yun sa France. Isa ito sa nag-prompt sa US na para mabilisan, agaran na igawad na sa Pilipinas ang ating independence, ang ating kalayaan. Yun ang isa sa malaking contribution nitong journalist na to. Ang sabi rito, ito daw pong si Angel Paraso noong December 3, 1948 na isang reporter at editor ng isang newspaper dito sa Manila, sinabi niya na yun daw pong bar examinations ay meron daw pong leak. Siyempre, yung 1948 bar. Nagalit ngayon ang Korte Suprema kasi insulto sa kanila yan Sila yung may pa-exam.
Pero, di ba sinasabi ko nga sa inyo, ako man ay nagulat when I was a student na meron kaming nakukuha na kopya ng mga questionnaire. Lumalabas ito mga bandang madaling araw. Kaya nung araw, hindi ko lang ngayon kung uso pa 'yon. Nung araw, 'di ba every Sunday ang exam sa may sa may De La Salle University. Wala pa silang College of Law dati eh. So, doon ang exam yung Taft Avenue sinasarado yan. May mga tent diyan. Yung mga fraternities, sila ngayon, yan ang tawag diyan ay bar ops. So ginagawa nila ngayon, may mga fax machine diyan kasi doon dumadaan yung mga leakage. Noon pa alam ko na, year 2000 pa lang eh. Hindi lang 2000. Kasi may kaibigan ako sa College of Law na miyembro ng isang fraternity. Kaya sabi ko ganoon, kaya nakikita namin, so, madali lang pala itong exam na to eh. Sabi namin, bakit maraming bumabagsak? Ngayon, saan ang gagaling yung leak na yon? Sa mga proctor din na sumulat na miyembro ng isang fraternity. For example, Alpha Kappa Dakma, yung miyembro ng frat na proctor, yung sumulat ng exam. So, i-release niya yung kopyang ginawa niya sa mga kabrad niya. Ganun ang diskarte. Ngayon, ang sabi, So, ikinagalit po ng Korte Suprema yan kasi noon, napakahalaga pa talaga yung integridad noon eh. So, sabi dito, hiningi ng Korte Suprema, they summoned Angel Parazo na sabihin mo sa amin sino yung source mo ng kwentong yan. Ayaw sabihin ni Angel Parazo kung sino yung source niya. Bagkus, iginiit niya na under Republic Act number 53 yung Press Freedom Law na sinulat ni Senator Vicente Soto, tatay nito ni Tito Soto, ay protektado na hindi pwedeng ilabas. Ngayon, sabi ng Korte Suprema diyan, merong, 'di ba, may kasabihan tayo, in every rule there's an exemption. At katunayan nung ngayon yung dating NPA daw, si Badoy at saka si Ka Eric. Nang maliciously nakusahan nila in the form of question etong si Speaker Martin na yung MOOE na ganito yung nagastos, ganito, ganyan. Pero hindi naman pala base sa katotohanan dahil nilabas yung record ng Congress, hindi naman ganun kalaki yung nagastos. Napakaliit kumpara sa figure. Lolo pala ni Soto, okay. Tawag ito yung figure na nagastos. Hindi ba tinatawag sila sa Congress? Tinatanong siya ngayon. Then he claimed to be a journalist. Ngayon, ayaw niyang i-reveal. Pero, ginamit ito. Ang sabi rito, ang exemption daw po niyan, kahit na yung amended version, the interest of state, sabi. Kapag ang nakataya rito, yung kapakananan ng Estado. So, kinakailangan ng i-reveal yung kanyang source. Ayaw pa rin po talaga nito. Top the Angel Parazo. Now, ang ginawa naman ito ni itong lolo ni Tito Soto, yan, thank you Maria Lenny. Yan, ginawa niya ay inatake sa mga sulat niya, sa mga commentaries niya, pati sa speech niya sa isang eskwelahan dito sa Abellana High School, yung Supreme Court. Ang sakit pa nga ng sinabi niya diyan eh. Ang sabi niya rito Don Vicente Soto continued his attack. Sabi niya rito majority daw ng miyembro ng Korte Suprema ay mga ignoramos at makikitid ang utak, sabi niya. Pero tama naman ang Korte Suprema. 'Di ba? Kasi nga kasabihan niyan, in every rule there's an exemption. Ngayon, pagkatapos niya mag-submit dahil pinatawag siya, submit niya yung kanyang response. Ang ginawa niya, tuloy-tuloy niya pa rin. binanatan ng Korte Suprema. Hanggang po sa dumating yung panahon, ito nga sabi rito, Rizal Day speech of Soto, ito yung lalong nagpagalit sa kanila. Noong January 3, 1949, nagalit ang Korte Suprema. And then they defended themselves by saying that
the press freedom law authored by Don Vicente was not absolute and there were exemptions. Dami na nga, no? Exemptions. And one of which is the case of Angel Paraso. Kasi kailangan talagang malaman ng Korte Suprema yan para maitama paano nagkakaroon ng leakage. Ako ngayon, I'm sure alam na nila yan. And then, noong January 21, 1949, Supreme Court en banc, the majority of its members decided that Don Vicente Soto should be punished for contempt and given the penalty to pay a fine and be disbarred from the role of attorneys. Pero hindi pa rin po natinag hanggang sa, hindi nga nila napapanagot yan si Soto, hindi na naparusahan. Pero, na contempt nila si Soto. Dahil doon. Ngayon, magkaiba ho yung kaso ng dalawa, yung situation ng lolo niya. Ito kasi, maliwanag, nagsalita na ang Korte Suprema ukol doon sa isang batas na siya yung author. Pero yung defiance niya, pwede kasing mag-cause ito ng masamang epekto para sa interes ng bayan natin. Ang dating kahit sino na lamang na mga sasabing, I am a journalist. Kasi wala tayong exact definition. Paano mo masasabi ng isang taong nagsasalita sa TV, nagbablog, ay isang journalist? Hindi kasi basihan na ito ay nag-aral ng journalism. Di ba? So paano mo masasabi kailan nagiging journalist ng isang tao na nag-aral ng journalism? Ay yung iba dyan, graduate ng journalism, chismosa lang. Di ba? Yung iba dyan, wala namang kwenta. Yun ang problema na pagka pinagbigyan niya na yan ay absolute gaya ng ipinupush ni Soto noon. So ito naman, yung ngayon, kanyang opinion yun, sa loobin niya yun, na pwedeng ang magbigay daan na amyendahan, di ba, ang ating saligang batas. Hindi nga niya sinuggest na dapat i-impeach na yung mga taga-Supreme Court. Hindi. Yung lolo niya, sinabi pa nito dati, dapat palitan yung mga miyembro ng Korte Suprema. And besides, mga kapatid, magkaiba ang Constitution ng 1949. This was under 1935 Constitution. Yung kay Soto ngayon, under ito ng 1987 Constitution na kung saan mas pinalakas ang demokrasya, ang freedom of expression. So sablay sila rito. Kung equal branch yan. Isa pa, kung ito po ay pananalitang inilaba, sinabi ni Soto in the form of privileged speech, my goodness, isang malaking katangahan ang ginawa nila na ireklamo siya sa Korte Suprema. Bakit? Ang sabi nga ho kasi dyan, tignan nyo rito sa kaso ni Miriam Santiago ha, ito ho, mas mabibigat ang mga salitang binitawan ni Miriam dito. Laban dito kay former Chief Justice Artemio Panganiban. At magkakasama na sila niya ni Tito Soto. Ito sabi niya ha, sa kaso ni Miriam Santiago, AC number 7399, August 25, 2009, 3rd Division, panahon nila Presbytero Velasco yan. 2009 lang yan sabi rito, in his short letter, complaint Antero Pobre invites the court's attention to the following excerpts, mga sinabi ni Miriam sa kanyang speech sa floor. Ibig sabihin, privileged speech yan. I am not angry. I am irate. I am foaming in the mouth. I am homicidal. Sabi, naalala niyo yan? Wala si Miriam yan dati. I am humiliated, debased, degraded. And I am not only that, I feel like throwing up to be living my middle years in a country of this nature. I am nauseated. I spit on the face of Chief Justice Artemio Panganiban and his cohorts in the Supreme Court. I am no longer interested in the position of Chief Justice. If I was to be surrounded by idiots, kasi mababakante yung posisyon ng pagka-Chief Justice. Sabi niya, I would rather be in another environment but not in the Supreme Court of idiots. So, tinawag niya ng mga idiots.
yung mga justices ng Supreme Court. Kanino ba siya nagagalit? Sino ba yung pinagagalitan niya rito? Ito po yung issue kasi dun eh. Kasi ito pong si Judicial Bar in Council nung that was 2007, sabi rito, Senator Santiago through council does not deny ito yung sagot nila noong 2007, April 25. Hindi na po dininay yung kanyang quotes. Ang explanation niya lamang po dito, ito daw po kasing si JBC, si Judicial and Bar Council, which after sending out public invitations, nag-imbita kasi publicly na kung sino yung mga gustong mag-apply doon sa soon to be vacated position of Chief Justice. Tapos biglang sinabi nila na na yung mga applicants sinabihan na sorry, ang mga qualified lang yung mga incumbent Supreme Court justices. Yun ang magiging qualify for nomination. Yun ang kinagalit ni Miriam na invite nyo pa ako, lahat kami in-invite nyo. Nung nandyan na kami, sasabihin ninyo, hindi kami qualified. Ayaw na ayaw ni Miriam yung parang tipong feeling dina-downgrade siya. Ayaw na ayaw ni Miriam yun. Diyan parang tayo siyang initsipwera na, Oy, Senator! Former RTC Judge, Miriam Santiago. Hindi ka kasali. Nagalit siya doon. Pero napapanagot ba siya rito? Ang sabi rito, the immunity of Senator Santiago claims is rooted primarily on the provision of Article 7, Section 11 of the Constitution, which provides a senator or member of the House of Representatives shall, in all offenses, offense na po punishable by not more than 6 years imprisonment. So, ibig sabihin, lahat ng mga paglabag sa batas na nagawa ng mga members of the Legislative Department na ang parusa ay hindi po, sabi rito, lalagpas ng 6 na taon. Ang sabi diyan, be privileged from arrest while the Congress is in session. Hindi sila po maaaring arestuhin hanggat may sesyon ang Kongreso. Ito pa, no member shall be questioned nor be held liable in any place for any speech or debate in Congress or in any committee thereof. Diba? Sabi nga ni Miriam doon, ginawa naman niya yung speech niyang yan in the performance of her duty na tinitignan niya ron na pwedeng maaaring maging dahilan ito for possible legislation para hindi na mauulit yung ganyang klaseng kahihiyan. So ano nangyari doon? Excuse me. Ito ho yung final. Wherefore, the letter complaint of Antero Pobre against Miriam Defensor Santiago is conformably to Article 6, Section 11 of the Constitution dismissed. Mas mabibigat pa nga ito mga salita ni Miriam Santiago Hindi siya kinastigo. Di ba? Paano yan? Sabi ko, grabe Sobrang lala ng kanilang naisipang gawin. Di ba? So, ano ba to? Another day, another palpak DDS action itong ginawa nila.